Hey guys! Okay, so dito na tayo sa Kuya. Ang gagawin natin ngayon ay isang dish na sobrang malapit talaga sa puso ko. I actually really grew up with eating this dish. I mean, lahat kami mga taga Bacolod, mga taga Visayas, Iloilo even, we all grew up eating this dish. Inasal. So today, we're gonna do an inasal dish, pero may konting twist sa dulo. Guys, tandaan nyo, pag gumagawa kayo ng konting twist, kailangan yung pinaka-gist or pinaka-essence ng dish nandyan pa rin. So, later, pag kinain natin yung inasal, inasal pa rin. Pero yung twist natin, yun nga, dulong-dulo lang. Inasal, to me, is para siyang kanin para sa iba. Na parang pag walang kanin, hindi kumpleto yung araw. Sa akin, ganun yung inasal. Pag hindi ako makainasal sa isang linggo, parang nauubusan ako ng, ng oxygen, kumbaga. And it's really something I grew up with. I mean, parang, you know, I can make it with my eyes shut because I can make it through, I guess, di ba minsan kailangan mo ng recipe para magawa mo yung isang dish. Ako naman, dahil I grew up eating it and parang memorize ko na lahat na lasa, bilang kusinero, kaya ko siyang gawin based sa memory. Kumbaga, I don't know if you follow me, basta gets mo? Gets mo ibig sabihin? Okay, nagnanad si Genesis, so I guess, okay, ang daldal ko na, tara na sa kusina, gawin na natin yung ating inasal. Let's go. Para ako may dalang ano to, weapon, no? Secret recipe. Actually, kung meron lang sanang maliit na botelyang nor, ganun na yan eh. Welcome to the Kuya Kitchen. This is Chef John. Si Chef John actually yung gumagawa ng aming inasal dito. And that's Chef Fritz. Hi ka, Fritz. Si Fritz, gano'n ka nakatagal sa Kuya? Sa year na this January, Chef. Ano ang task mo dito? Comi 1. Comi 1. Ano mga ginagawa mong dishes? Empanada. Empanada. So, siya sa empanada, siya sa inasal. This is Chef Lay. Chef Lay, ano yung task mo dito sa Kuya? The production. Anong mga production mo? Normally dire-diretso naman tong salita eh, kaso lang may camera, so kinakabahan. So, wag na natin ituloy dito. Balik na tayo dito sa inasal. Sige. So, meron tayong luya. Yes, meron tayong soda. Meron tayong suka of your choice. Meron tayong soy sauce. syempre, nor tayo. Then, meron tayong asin. Meron tayong paminta. Meron tayong tanglad. Meron kaming twist lang namin, calamansi juice. Pwede naman fresh calamansi. Atsuete. And gagamit tayo ng chicken cubes. Nor chicken cubes. Ano ang dahilan bakit tayo may grater? Mamaya, itong panutsa, i-grate natin. Pag gumagawa ka ng inasal, mas maganda may blender kayo. Hulog natin yung luya na nabalatan na. Maganda talaga yung luya biniblend para mas even yung distribution ng mga ingredients. Kung walang blender, tiisin nyo na kailangan i-finely chop nyo. Garlic, onions, tanglad or lemongrass para papatak sarap. Yan. Para umami-ness, game strong. Alright, bango. You can smell it from here. May distinct aroma talaga si Knorr seasoning, no? Chef Lay, lalagay ng black pepper. Tapos, asin. Importante yung asin na gagamitin nyo, guys. Rock salt. Mas maganda. Tapos, ito yung ating calamansi. Calamansi concentrate. Pwede naman fresh calamansi. Kung nasa ibang lugar kayo, at
tsaka wala kayong kalamansi, pwede naman lime. Pero kung as much as possible, pwede kayo, kung konti lang yung kalamansi nyo, haluan nyo. Kalamansi, lime. Okay. Suka. Gano'ng karami yan? 1 cup. 1 cup. And yung ating chicken nor cubes, 1 piraso. Isama na natin sa blender. Ating soda water. Optional. Pwede rin gamitin nyo yung orange. Pwede rin yung white. Blend natin. Okay. Tingnan mo. Bango. Maamoy mo talaga agad yung luya at tanglad. Tikman natin para tingnan natin kung kailangan natin i-adjust. Para hindi tayo mag-double dip. Ayun o. Ayun yung itsura nyo guys o. Durog na talaga siya. Kung gusto nyo, pwede nyo naman i-strain. Pero ako, hindi na. Mas masarap na kapit lahat. Masarap siya actually. Nahahabol ko yung umami-ness galing sa ating Knorr liquid seasoning. Okay. Then, raw chicken. Okay, bilisan natin para hindi tayo disturbo sa sila Chef Migs. Okay, manok. So, guys, pag nag-marinate kayo, kunin nyo muna yung tamang lasa. Tikman nyo, pag happy na kayo, then pwede nyo na ihalo yung raw meat. Huwag nyo muna ihalo yung, di ba, minsan, gawa ka ng marinade, tapos lagay mo na yung meat, tikman mo, tapos pabalik-balik ka. Cross-contamination, hilaw yung manok, di ba? So, tikman mo muna yung marination, then marinade. So, ito na yung ating marination. Marinate natin ng, I'd say, 3 to 4 hours. Huwag nyo nang palampasan pa kasi maluluto ng suka yung manok. Okay. Then, lipat natin dito. Cling wrap natin, Lay. Para hintayin natin para sumipsip yung marinade. Ayon sa table 24, caldereta working. Okay. It's 5 o'clock, so hindi pa tayo masyadong magulo dito sa kitchen. Mamaya pag dinner time na yun, kailangan out na talaga tayo para hindi tayo sagabal sa kanila. Sinigang to? Okay. After 4 hours, ito na yung ating inasal. Ready to be grilled. Lighter pa ng konti. Ito yung ating twist, yung sinabi ko sa inyo kanina, ating panucha. So basically, i-grate ko lang siya. Or any coconut sugar, rock sugar. Maganda, I think, yun, kung wala kayong panucha, cocoa sugar, pwede rin cocoa jam, kung gusto nyo. Ayan. So, ang effect nito mamaya, since ginrate natin siya at hinalo natin siya sa kanyang marination, so kumbaga ito na yung ating basting liquid. So, okay, atras tayo. Marination liquid, kinuha ko, strain ni Lay, pagkatapos hinaluan natin ng asukal. Okay? Hot grill, skin side down. This is gonna take about 5-6 minutes, no? Then, after that, flip natin, then baste tayo. Mag-grill lang ako ng lemongrass para pang-garnish lang natin.
Pag Pasko, ano yung ultimate mong kinikrave na dish or ano yung memory mo? Ano yung food memory mo? Para sa akin, chef, simple lang. Lechon talaga. Pero lechon Cebu, hindi siya yung isang malaking Yung belly. lechon belly talaga. Ah. Pero gusto ko rin ng pasta on the side. Oh. Para kahit pa paano, medyo Oh. ano talaga. Pagkatapos ng busog, tulog na pagkatapos. Yeah. Ikaw, Chef Lee, ano memory, Pasko. memory food mo? Pasko. Ham. Ham talaga. Ham. Bakit? Tapos, ano lang, loaf bread, yun. Tapos kinaumagaan, sinangag. Yung tawag dito. Bukante na kanin. Yun, kinaumagaan. Nice. Ng simbang gabi. Simbang gabi. ano tawag ito? Noche Buena. Ano yung food memory mo pag Christmas? Mga ganito, nasa lechon, monada. Nosol, hindi ka naman taga Bacolod ah. Taga Cebu to eh. Hindi, tawag sa amin yan, chef eh. Ay, ito. Ano? Inasal? Hamonada. Hamonada? Ano yun? Yung ang pata, tapos yun natin siya, Renee siya sa... Parang patatim? Ano yung isa? Tatlo yung sabi mo kanina. Lechon. Lechon. Lechon Cebu, syempre. Ilang degrees na? 68 to 55. Okay. Sabi ni Chef Migs, 75 degrees. I guess yun, may tulong rin. Yung iba, tansya. Or, yun nga, mata. Feel. Chef Migs, thermometer. Para sure. Kasi, Meron natin makabigay ng raw chicken, especially chicken. So, yeah. quality pa rin natin. I mean, doon, di ba, walang, in a way, parang i-combine mo yung dalawang approach, mas maganda, mas mabilis, mas consistent, mas efficient. Yan. So, last talaga, guys, pag nagluto kayo ng inasal, ilalas nyo ang atsuete or yung annatto oil. Finishing touches talaga yung annatto oil, ha? Yung iba kasi, nilalagay nila sa marinade or nilalagay nila sa gitna ng cooking process. Ilas nyo talaga. Tapos, ito sila, hindi ko alam anong ginagawa nila dyan. Basta mamaya, may gusto kasi kaming sabihin eh. Siguro na excite lang mga to. Okay guys, hindi pa kayo ready. Hindi pa kayo kailangan. So, 75 degrees na. Okay. Yan. Yun, importante yung matalim na kutsilyo para hindi mo mapupunit yung balat. Yan. Okay. Yan ang ating inasal. Yan, give it some love. Alright, ang ganda. Ready na tayo mag-Noche Buena. Guys! Bongo ang Pasko sa North!